Usapang negosyo, alamin naman natin ang kwento ni Miss Raquel Abayon na nagsimula lang bilang isang stay-at-home mom at ngayon na isa ng successful business owner. Dito lang yan sa Negosyo Tayo. Sa kultura nating mga Pilipino, hindi mawawala ang mga dekorasyon tuwing Pasko. Pero kamusta nga ba ang mundo sa likod ng paggawa at pagbebenta ng mga decorations na ito? At paano sila nagsusurvive pagkatapos ng panahon ng Pasko? Kaya tinanong natin ang isang owner ng Burlap Decorations and Baskets Business para alamin ang kanilang sikreto sa matagumpay na negosyo. Hello mga kanegosyo, with me is business owner Miss Raquel Abayon. Hi Miss Raquel. Hello. Alright Miss Raquel, tell us more about your business journey. Paano ka ba nagsimula sa pagbibusiness? Year 2020 po. Nag-start po ako noon sa mga planter baskets since yung nagfo-focus po tayo lahat sa home improvements. So, planter baskets and then plate chargers or mga native placemats and then customized storage boxes po for pantry cabinets and bedroom cabinets po. Prior to doing this, ano talaga ang trabaho natin? Ako po ay stay-at-home mom. So stay at home, and then during the pandemic, you came up with an idea na, ay, gusto ko mag-business. May mga struggles ba? Kasi starting up a business during the pandemic, mahirap eh, di ba? Parang lahat, we were greatly affected by it, nahihirapan. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob? Yung struggle ko po noon that time is yung mobilization po. Puro deliveries lang po, ganyan. So yung mga products po namin is ginagawa po sa Bicol. It takes a lot of time, tapos patience po nung kumbaga before dumating yung product, before mo i-offer sa mga customers mo. So marami po talagang pinagdadaan. Hindi ka ba nagdalawang isip, mag-work ba itong business na to, lalo na during the pandemic na naghihirap yung mga tao? At first po, since hindi po siya basic necessity, mas malakas po yung mga food business, gano'n, yung mga basic medicine, ganyan. Ang tinignan ko na lang po is yung mga tao, yung trend ng mga tao is since nasa bahay lang, yung home improvement po. So, How much was your capital, startup capital? siguro po mga 10,000. 10,000 pesos. Tapos napalago mo na siya even up to this date. Yes po, Tuloy-tuloy na. tuloy-tuloy po. May physical shop na ba tayo? Actually, sa bahay lang din po ako. May store, parang yung front po ng bahay ko, ginawa ko na po siyang showroom. Ganon. So nakabawi naman tayo from that capital. Yes. Ano yung mga struggles na pwede mong i-share sa amin along the way? Since handmade handicrafts, isa po sa mga naging struggle ko po is yung beating the deadline po ng clients. Because you were doing this on your own. Yes po. Yun po yung isa kong naging Challenge. solution. Oh. Opo, yung mag-add up po ng mga crafters po. Yun So po. at least you get to help them also Yes during po. the pandemic. Kumikita rin sila. Yes po. Yun Ano po. ba yung mga business tips na pwede mong i-share dun sa mga madiskarte moms o dun sa mga aspiring entrepreneurs na gusto rin maging katulad mo? Isa po sa mga tips po siguro is yung kailangan patuloy ka. Kasi yung business po is hindi po siya steady na pataas. Kunyari po, nagsislow down na yung business mo, kailangan mag-isip ka, mag-recreate ka. For example po kasi yung mga baskets, dumating na rin po yung time na nag-slow down na yung trend. So, nag-create po ako ng paano ko ipe-present ulit yung product na yun. Isa po sa naisip ko po is convert siya to wall decor. So, parang yun, nagsimula na naman po. Nag-i-innovate ka Yes din po. talaga and nag-a-adjust ka doon sa changing times. Yes po. Even kung ano yung mga gusto rin ng mga customers mo. Opo. Sa mga kanegosyo natin dyan, bakit ba importante magnegosyo ang mga Pilipino? Isa po is yung pagda-diversify po siguro ng source of income. Since mahirap po na umaasa ka lang sa isang source of income. Mahalaga din talaga na maging adaptive tayo pagdating sa pagnanegosyo at makinig sa needs ng ating mga consumers, lalo na kung ang mga produkto na binibenta natin ay seasonal. Ito ang isa sa mga natutunan natin sa kwento ng negosyo ni Miss Raquel Abayon. Dagdag na tips at inspirasyon muli ang ating makukuha ngayong umaga. Abangan ang mga business stories and tips sa susunod na episode. Kaya naman tara, negosyo tayo!